Itinanggi ng Malacanang na gumagamit si Pangulong Marcos Jr. ng tukhang style na investigasyon kasabay ng patuloy na pagsisiyasat sa mga anomalya sa flood control projects. Sagot ito sa pahayag ni VP Sara Duterte na kaya raw ilantad sa isang araw ang lahat ng korupsyon sa pambansang budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iginagalang ng Pangulo ang due process at karapatang pangtao. Kaya dumadaan sa tamang proseso ang lahat ng kaso. Bumanat pa si Castro na kung posible nga ang one-day expose na sana raw ay iminungkahi na ni VP Sara ang ganitong paraan sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang tanong mga kapartner. Kung seryoso si Pangulong Marcos Jr. sa paglaban sa korupsyon, bakit hanggang ngayon tila mabagal at mahina ang aksyon ng kanyang administrasyon sa kabila ng malinaw na mga aligasyon ng mga anomalya, mga kapartner? Hindi nga seryoso yan. Ano lang yan, naguhugas kamay lang yan, puputok sa kanyang administrasyon yung issue ng korupsyon. Kasi kung seryoso nga ho siya, pagdating sa korupsyon, tingnan mo ha, imay natin. Yung sinabi mo, partner BMR, na tinanggal niya agad yung Presidential Anti-Corruption Commission. Kung seryoso siya para malutas ang korupsyon, dapat hindi niya tinanggal yon. Ang ginawa niya, kung may problema, pinalakas na lang sana niya. Correct. Kung may diferensya, inayos na lang sana niya. Ang tinanggal niya ng tuluyan. So ngayon, binuksan niya ang pintuan ng gobyerno niya para sa mga kurakot na mga opisyal ng gobyerno, lalo na mga kongresista. May mga construction company. Yun ang malinaw dyan. Yung sinabi naman ni Claire Castro na hindi pwedeng magiging tukhang yung datingan, ang ingot naman ng gobyernong ito. Tayo po ay matitigas ang mga ulo ng mga Pilipino, lalo na yung mga kurakot. Kung ikaw, malamya ka, malambot ka na leader, talagang hindi makikinig sa'yo yung mga kurakot, mga buhaya, kakainin ka ng buo niyan. Kailangan may gulpi di gulat ka. Kailangan matapang ka. Yung ginagawa ni Tatay Digong na kamay na pakal, murahin mo. Ang problema, walang ngipin, pustiso yata eh. Paano ka nagiging seryoso? Paano mo masasabi na seryoso si Bongbong? Minsan hindi man siya nag-hysterical sa galit eh. May interview, biglang tatawa, parang ango-ango nga lang eh, di ba? Korupsyon ang pinag-uusapan, tapos biglang tatawa ka sa harapan ng kamera. Tapos sasabihin ng kanyang spokesperson na seryoso si Bongbong, hindi po seryoso yan. Pinaglalaruan lang po niya yung taong bayan. Yan ang malinaw dyan, mga kapartner. Tapos, yung sabi na, ipayo kay Tatay Digong, kaya nga si Inday Sara nagbitaw ng ganun kasi nga, alam ni Vice President Inday Sara, yung ginagawa ng tatay niya ay epektibo. Tingnan mo. Yung sinabi mo, partner BMR, na ura-urada, sinabi agad ni Tatay Digong kay kasi yung sinabi ni Claire Castro, wala daw sinibak na DPWH. Anong masisibakin na DPWH secretary? Hindi nga mga kurakot, inatakot nga kay Tatay Digong. Pero may mga sinibak na mga DPWH, ASIC, USIC, official, naura mga district engineer, naura mismo dyan. Pinangalanan ni Tatay Digong eh. Bakit ba si Bongbong Marcos, may pinangalanan ba siya ng mga kahit man engineer sa DPWH? Wala. Kahit kongresista, may pinangalanan ba siya? Na ikaw, kongresista ka, may sarili kang construction company, kung kontratista ka, wala siyang pinangalanan. Si Bongbong Marcos, paano mo sasabihin na maging seryoso? Ako mismo witness po ako sa kamay na bakal ni Tatay Digong. Mabilis mo talaga si Tatay Digong magtanggal ng opisyal ng gobyerno. Meron akong kaibigan, nagiging ASIC or USIC yata dyan sa DPWH. Isipin mo, kaka-appoint lang siya ni Tatay Digong, hindi pa siya umabot ng 3 buwan, kapartner. Sumingaw lang, nadamay lang siya sa DPWH, yung kanyang area sa bandang Mindanao. Nadamay lang siya. Anong ginawa ni Tatay Digong? Tinanggal siya.
Wala siyang magagawa, tinanggal siya eh. Nadamay siya pero hindi siya nangungurakot. Nadamay lang talaga, ganun kabilis si Tatay Digong. Yun yung seryoso pagdating sa korupsyon, hindi kagaya kay Bongbong. Partner PL, ano naman sa palagay mo? Ayan, mga partner, no? Kung seryoso tong si Bongbong Marcos dito sa talamak na korupsyon ngayon na nangyayari sa bansa natin, simple lang yan, partner. Hindi niya na kinakailangan paabutin pa ng Blue Ribbon Committee. Hindi na rin niya hahayaan paabutin pa na magsagawa ng sariling investigasyon ang mga kawatan sa kapwa niya kawatan. Mismong siya na mismo sana ang nagsampa kaagad ng kaso sa kataas-taasang hukuman. Ganun lang kasimple, para matapos at makulong pagbayaran ng mga kawatan itong mga ginawa nilang pagnanakaw. Wala tayong problema diyan sa Blue Ribbon Committee. Okay tayo diyan. Nagugustuhan natin ang pagiging totoo ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang komite. Pero partner, napakahaba pa ng proseso. Gusto ng tao agad-agad matapos na. Sana siya na mismo ang gumalaw. Bakit siya pakuya-kuyakoy lang, pasingot-singhot nandiyan sa Malacanang? Sampahan niya ng kaso sa Korte Suprema para matapos na. Para magkatotoo yung sinabi ni Inday Sara na kayang tapusin ng isang araw ang korupsyon. At ito pa, isa partner, dagdag ko pa. Itong sinabi ni Claire Castro na ginagalang daw ni Bongbong Marcos ang karapatang pantao. Kalokohan yan, partner. Isang malaking kalokohan yan. Na gumagalang siya sa karapatang pantao at tinadaan di umano ng Pangulong Marcos sa due process. Anong ginawa nila sa dating Pangulong Duterte? Dumaan ba? Dumaan ba sa due process? Anong ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Dumaan ba sa due process? Nabigla na lang nilang kinuha at ipinakulong? Hindi naman yung due process yun Dumaan ba talaga sa dumaan ba sa pagdinig sa Korte Suprema? O kahit dito naman lang sa tawag dito sa mga RTC branches man lang sana? Wala, partner. Hindi ka pa akusado, ikinulong ka na. Ganun silang dalawa, ni Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy. Itong si Claire Castro, partner, natatapalan yan Sino? Si Auntie Claire. Ang tinapal. Bakit? Alright, mga kapartner, ito nga si Bongbong Marcos, mga kapartner. Sige, partner. Ay, hindi ka pa tapos? Sige, tuloy. Lilinawin ko, tinanong ni Bisda kasi kung ano tinapal. Siyempre, yung posisyon niya. Ayaw niya mawala sa posisyon niya. Ayaw niya mawala sa posisyon niya, kaya lahat ng masarap sa pandinig sa amo niya, gagawin niya. Ayan. Yun pala yun, partner. Ligtas ka na. Ligtas. Alright. Now, ito nga ayon dito, kung seryoso nga ba si Marcos Jr. sa korupsyon, sa pagsugpo or paglaban dito sa korupsyon, masasabi natin talaga mga partner, siguro pati sa ating mga audience, ay unanimous tayo dito na ito, wala talaga siyang kaseryo-seryoso. Kasi mismo na, kumbaga, sabi nga dito sa mga mayroon tayong naririnig dati, caught in the act. Kitang-kita niya na mismo, caught in the act, nakita niya doon, pagpunta niya sa Bulacan, na ang bit-bit niyang papilis ay completed na yung project. Naibigyan na yung pera, naibayad na lahat-lahat, pero yung proyekto, wala kahit isa man lang na isang pirasong buhangin. Marunong ba tayo magbilang ng buhangin, mga kapartner? Kahit isang pirasong buhangin, wala tayong makikita doon. Grabe mga kapartner, ganun po katindi yung ebidensya na caught in the act na mismo ni Pangulong Marcos na masasabi natin hindi talaga siya seryoso. Kasi kung seryoso siya, doon pa lang, ops, dali, halika rito. Sino rito yung engineer? District engineer. Lahat na may kinalaman dito, pati mga, sino rito ang congressman na nagpasa ng papunta dito sa budget dito? Patawag, audit, Department of Budget, patawag lahat yan. Hanggang pati tindahan, pinagbilan ng mga supply nito. Kasi lahat kayo pumirma, lahat kayo may resibong pinakita. Unless kung doon yun yung pinagawa sa recto. Doon pa lang mga partner di ba? Kuhang-kuha na kaagad ni PBBM kung talagang mayroon siyang pagkaseryoso. Partner, mayroon akong alam na seryoso mga kapartner. Sino mga partner? Tanongin niyo kung sino. Yung dalawang kawatan. Ito, ang seryoso partner, itong si Auntie Claire. Bakit?
Kasi biruin mo mga kapartner, seryoso si Claire na talagang bumira at bumanat dito sa mga Duterte. Tingnan niyo mga kapartner ang sagot niya rito, oh. Hindi po kami gumagamit ng tukhang style. Anak ng teteng. Mukhang wala yata sa ano to. Wala yata sa... Lutang rin ba ito si Auntie Claire? May sapak, partner. May sapak. Isipin niyo mga kapartner ha, yung tukhang, Auntie Claire, hindi ka siguro Bisaya, hindi mo naintindihan ang ibig sabihin ng tukhang. Yung tukhang, tuk-tuk, katok, Tok-tok, at hangyo. Yun. Napakagandang programa po ito, sistema nung panahon para particular ito paglaban sa mga illegal na mga durugista. Ang tanong, Auntie Claire, ito bang sinasabi mo na ito ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa? Durugista bang involved dito? Mga about ba ito sa illegal drugs? So kung sagot mo hindi, ibig sabihin, you are barking at the wrong tree. Iba yung sinisigaw mo, iba yung pinuputak-putak ng butsi mo. May Para sapak lang ka. Para lang mapatunayan mo na seryoso ka talaga para bumanat sa mga Duterte, kahit ano na lang i-align mo sa mga Duterte, napakasama ng tabas talaga ng bunganga mo. Hindi mo naintindihan yung salitang tukhang. Tukhang, katok, hangyo. Hangyo, ibig sabihin, pakiusap. Pinapakiusapan ang mga durugista na magsipagtigil na kayo. Tigilan nyo na yung panggagawa ninyo ng adik ng mga Pilipino. Ganon ang ibig sabihin ng tukhang, hangyo, katok, tukhang. Hindi mo naintindihan, gagamitin mo, i-alay mo dito kay BBM para sabihin mo lang na hindi kayo may gumagamit. Talaga naman hindi niyo dapat gamitin yan Kasi hindi naman durugista siguro itong mga itong mga DPWH, itong mga kontratista Unless kung may alam ka na durugista rin to. Di ba mga kapartner? natin. Bobo Tukhang. nga, partner, bobo nga si Auntie Claire. Bobo nga. Basta makapagsalita lang, hindi niya inaalam kung ano ang ibig sabihin ng tukhang. Sa kanya, basta makabanat lang sa mga Duterte kasi nga, natapalan yan. Yun. Kaya nga partner, tingnan mo kung hindi pa naman siya bobo at sunga, bakit ba kailan ba nagiging sekretary si Senator Bato? Bakit na tinatawag na Secretary Bato de la Rosa? Nagiging sekretary si Bato, senador yan. Basta lang po, putak lang ng putak siya talaga, yun lang ang bayad sa kanya. Hindi niya iniisip. Yung mga sinasabi mali-mali niya, sekretary ba to? Hindi ba nagiging sekretary si Bato? Napunta siya sa... Ayan, wala si partner Biglag. Anong kinalaman sa Biocora DPWH para sabihin mo sekretary si Bato? Ang tangingo talaga naman, no? Wala. Ayan na, okay na. Okay na. Partner Bill, mayroon ka pa idadagdag? Basta yun ang idadagdag ko, partner. Bobo si Auntie Claire. Grabe kasi no? Ang tindi ng ano nito. Mga partner, wala na pa idadagdag. Partner Bisdak. Okay na, partner. Okay. Sige. Diretso na tayo rito naman sa umaatigapo pa rin mga kapartner na mukhang mayroon na naman silang pinapalutang na mga kung ano-anong mga kaikikan nitong mga ito. Sabi nga ni partner Babs, utot nyo. Ito, issue number 2 tayo mga kapartner. Mambabatas, itinutulak ang kunkon para ibaba ang edad ng kandidato sa presidente, VP at senador. Nagpasa ng resolusyon ang 7 membro ng mga young guns black sa Kamara para magpatawag ng Constitutional Convention CONCON na layong ibaba ang minimum age requirement ng mga kandidatong presidente at vice-presidente mula sa 40 anyos hanggang sa 35 anyos. At sa senador mula sa 35 anyos pababa naman sa 30 anyos. Iginiit ng mga proponent na panahon na upang bigyang boses ang kabataan sa pinakamataas na posisyon ng pamahalaan dahil patuloy na lumalaki ang bilang ng mga kabataang Pilipino na globally competitive at may kakayahang mamuno. Bagamat itinanggi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na may kinalaman dito ang survey na nagsasabing posibleng tumapat si Pasig Mayor Vico Soto kay VP Sara Duterte sa 2028, aminado siyang popular si Soto dahil sa kanyang mga programa at hindi lamang dahil sa apelyido. Gayunman, mariin niyang sinabi na wala pa sa tamang oras para pag-usapan
ang susunod na halalan. Mga kapartner, ito yung tanong. Sa halip na unahin ang reforma sa pamahalaan at paglaban sa mga korupsyon, bakit mas pinagtutuunan ng Kongreso ang mga panukalang tila nakatuon sa 2028 eleksyon at posibleng kandidatura ng mga sikat na personalidad? Mga kapartner, bago natin ibigay sa inyo mga kapartner, babasahin ko muna ang nagpakulay. Dalawa na pala mga kapartner. Si Salawahang Sawi, maganda, maraming salamat sa pagpapakulay. Sa Hong Kong din pala siya, no? Heidi Sacro, maraming salamat din po, ma'am, sir, sa pagpapakulay ninyo or super chat. Thank you. Partner Bisdak at KPL, Banat. Sa nangyayari kasi ngayon, itong panukala po nila, di ba sa Kongreso nang gagaling to kay Paulo Ortega, no? Hopeless na kasi sila sa 2028. Yung pambato nila na si Martin Romualdez nadurog na. Hindi talaga yan magiging presidente at hindi talaga kakayanin si Vice President Inday Sara. Kahit magsanib pwersa pa sila. So ngayon, ang ginawa ho nila, gawa tayo ng sarili panukala, baka sakaling pipirmahan ni Bongbong at lulusot din sa Senado para hanap tayo ng pambato kasi nakikita nila si Vico Soto na parang gustong umangat ng posisyon. Para mayor, gustong gawin nilang presidente. Pero ang isa sa mga nakita ko rin dyan, itong si Sandro, paakyatin nila sa Senado. Kasi si Sandro, 31 years old ngayon, di ba? So pagdating ng 2028, magiging 34 si Sandro. Di ba ang Senado dapat 35? No, 35 yung Senado, so hindi pwede pa si Sandro magiging senador. So kaya ibababa sa 30 para si Senado, sa Senado, lulutuin nila itong si Sandro para magiging next president. Yun yung mga plano nila. Pero sabi ko nga sa inyo wala pong tatalo kay Vice President Inday Sara. Kahit anong gawin nila, hindi po nila kayang pabagsakin ang mga Duterte. At lalong dumadami ang mga gustong maging presidente si Inday Sara, lalo na ngayon sa nangyayari sa korupsyon under Marcos admin. Tama nga, bakit inuuna nila ito? Bakit hindi ho sila nakatutok sa korupsyon? Kasi nga, kung nakatutok sila sa korupsyon, baka maubos silang makulong lahat. Partner PL, ikaw naman. Susugan ko lang yung sinabi ni Partner Bisdak. Tama yung Partner Bisdak yung sinabi mo, no, na parang inihahanda na nila itong si Sandro Marcos para maging senador sa 2028, mga partner. So, nagmamadali sila. At baka kalaunan, baka patakbuhin pa nila yan ng presidente. Pero kahit maging libang, kahit magsama pa si Sandro, hindi sa ayaw ko kay Vico Soto, no? Kahit limang Vico Soto pa ay pantapat nila kay Inday Sara. Hindi sila mananalo kay Inday Sara. At dito naman sa CONCON, partner, ang komento ko dyan, kayong mga nagsusulong o nagtutulak na magkaroon ng CONCON, unahin nyo muna gumawa ng batas ng death penalty sa mga plunder. Kaysa gumawa kayo ng itulak niya yung CONCON na yan. Walang kwenta yan. Hindi napapanahon yan at malayo ngayon yan sa issue. Ang issue ngayon na problemang kinakaharap ng bansa natin ay ang malalang korupsyon nakawan sa flood control project at iba't iba pang mga proyekto na ninanakawan ng mga kontratistang kongresista. Yan. Is gumawa kayo ng batas. Death penalty. Yan ang bagay ngayon na gawin ninyo. Yan lang, partner. Hindi ubos sila, partner. O, kaya nga. Ang tanong ni partner, kung meron paper ma. Oh. Ayan mga partner, ang masasabi ko rito, talaga naman makikita nyo rito, alam mo, mayroon ako nakikita ritong tanganib Alam nyo kung bakit mga partner? Kasi mayroon silang gagalawin Balay ba natin mga partner na isa lang ito sa kanilang diversionary tactics para maipasok po nila at magalaw nila itong konstitusyon. At alam naman po natin na unang-una na nagkaroon na ito ng usapin noong una nila itong trinay na galawin. Yun nga yung PI ni Tamba nung araw mga kapartner. At dito nga unang lumabas si Tatay Digong. Dahil talagang pinipilit talaga nila mapapunta dito. Baka mamaya tayong taong bayan, nililigaw lang nito, inuuto lang nila
Dahil nga kumo itong si Mayor Vico Soto, napakasikat din ngayon, no? At kilalang kilala rin ng kanyang pamilya ng mga politiko, ay gumagawa na sila ng paraan para kunyari i-divert ang atensyon ng tao na dito muna tayo. Kasi kung titingnan yung mga kapartner, ano to kumbaga impertinent na ano to sorby kasi wala tayong batas eh. Tapos ngayon sasabihin na mayroon nang nagsusulong, young guns na magsusulong. Talaga naman para bang linalagay na naman tayo sa isang sitwasyon na sila lang yung makikinabang at ang taong bayan na naman dito ang mahihirapan. After all, mayroon nga sila dapat muna ditong unahin itong ang pagsugpo sa korupsyon na sila mismo at ang mga kasamahan nila dito yung nakatutok sa limelight. Kumbaga, marami silang gustong gawing diversion, Hindi lang nila idinadivert ang isip ng tao doon sa mga laganap na korupsyon ngayon at ang pinakamalaking involved itong opisina ng gobyerno, lalo na nga dyan sa House, kundi baka makalusot pa sila. Baka mamaya maisingit nila napalitan ng konstitusyon at sasabihin nila, wala nang eleksyon dahil mayroon na tayong hari. Yan nga si Panginoon nilang sino pang Panginoon nila? Hindi ko alam basta, yun na, siguro alam na ng taong bayan yan. Ngayon, Tambalos-los, pangalanan mo na. Yun nga yung problema dito mga kapartner, Ngayon, ang sinasabi nila, reforma lang daw ito. Ako, mga kapartner, kay Mayor Vico Soto, sino man ang mga bata pa na maaaring malagay sa posisyon, naniniwala ako na may kakayahan talaga tayo. Ang problema, wrong timing ngayon. Kasi hindi pa ito yung tamang panahon. Siguro, maaari gawin ninyo yan, pero pagdating ng 2028 election, papirmahin mo si Vico Soto na huwag siyang tumakbo. Di ba? Wala siyang para hindi makulayan. Pero ngayon, I doubt kung gagawin ninyo yan kasi malamang talaga, yun ang target ninyo, mga kapartner. Partner, dagdag ko lang doon sa sinabi mo, medyo babarahin lang kita, partner. Diyan sa Manila, oo, kilala si Vico Soto. Pero sabihin ko sa iyo, partner, sa mga liblib na lugar ng Visayas at Mindanao, hindi yan kilala si Vico Soto. Maniwala ka sa akin, partner. Ang kilala nila, si Vic Soto. Hindi si Vico Soto. Hindi si Vico Soto. Sa Manila, oo, kilala siya. Tagalog siya, Tagarian siya . Huwag niyong baliwalain itong mga liblib na lugar sa Visayas at Mindanao na halos hindi nga nararating ng mga gobyerno, lalo-lalo na ng mga DSWD, para bigyan ng tulong. Para bigyan ng tulong. Internet pa kaya? Para makilala si Vico Soto? Hindi siya kilala. Kaya masabi ko kaya, kahit 5 Vico Soto magsama-sama, hindi mananalo. BP Sara pa rin sa 2028. Kahit isama mo na si Tambaloslos at si Chares, wala, hindi obra yan. Oo. Yan. Yun nga mga kapartner, At kasi nga, ang nangyayari dito, humahanap sila. Yun nga yung isa sa nasasabi ko rito na hindi lang naman talaga yan ang target nila. Kundi talagang gusto lang talaga nila mabuksan itong konstitusyon natin para makapagsingit. Mahilig ito sila sa singit mga partner . At tinatago nila ito sa taong bayan. Malay natin, disguise lang pala nila yan. Na kunwari, dyan lang sa edad ng presidential. Yung pala, ang target pala talaga nila, baguhin talaga ang ating konstitusyon na wala nang eleksyon, mga kapartner. Partner Bislak at partner PL. Posible rin yung sinabi mo, Bimar, kasi oras na magkaroon ng konkon, pag nagalaw kasi ang saligang batas, pag meron lang isang magalaw, yun na nga sinabi ni Tatay Digong, kahit may isa lang magalaw yan, pwede na nilang galawin yan lahat. Baka posible, doon diretso na magiging Prime Minister itong si Tambaloslos. Kasi pag nagalaw nila yan, ang konstitusyon, tuloy-tuloy na yan. Pagkaroon lahat ng paggalaw yan, hindi lang dyan sa edad na kung ilang taon pwede magiging senador, maging vice-presidente at maging presidente. Para marami na po silang option, parang marami na silang option. Ano na yan, tuloy-tuloy na yan. Yan lang, partner Bimar. Oo. Okay, may dinagdag ka PL? Partner, matagal lang usapin yan na yung konkon, bago ay after yata yan ng People's Initiative na pumalpak, hindi natuloy. Konkon na kagad ang gusto nilang isunod. Konkon. Hindi pa nagala si Tatay Digong sa dahig. Sinabi niya na yan. Na kapag, yan sinabi ni Bisda, ginalaw ng isa, galaw lahat yan. At ipipilit nila
na maging Prime Minister si Romualdez. Yun lang. Ako sa akin lang din, partner, sa akin, wala namang problema sana baguhin yung ating konstitusyon. Ang problema nga lang, hindi sa tamang panahon. Ayaw ko mabago ang konstitusyon sa panahon ng gobyernong Marcos. Siguro, pag naging presidente si Vice President Inday Sara, yan, pwede po natin yan baguhin. Magkaroon ng konkon kasi kilala naman natin ang mga Duterte, hindi sila mga sakim eh. Unlike dito sa mga Marcos, mga sakim, mga traidor. So kung magbago man tayo ng saligang batas, magiging federalismo, doon na siguro sa panahon na uli ng mga Duterte kay Vice President Inday Sara. Huwag na dito sa panahon ng Marcos kasi alam na po natin mga tuso yung mga yan eh. Wala tayong tiwala sa mga yan. Oo. Idadagdag ko lang mga kapartner ha, kasi ito... Konti lang. Sige, partner, tuloy mo, sige. Wala rin. Useless din yung konto na yan. Kung maitutuloy man yan. Kung maitutuloy nila yan, partner. Ang unahin talaga muna, linisin muna ang mga nanunungkulan sa gobyerno. Itong mga kawatan ng mga politiko, partner. Linisin muna, ipakulong muna itong mga kawatan na ito. Muntik na tuloy ang magmura. No? Kasi mabago man ang konstitusyon, pumasok man itong partner, no? Babaguhin nila. Eh kung naroon pa rin yung mga kawatan na yan, nasa gobyerno pa rin yan, patuloy pa rin ang pagnanakaw ng mga yan, partner. Kala mo matitigil na dahil, okay, nabago ang konstitusyon. Bakit? Pwede naman nilang digilawin yung isang batas na yun, ha? Pwede nilang itira yung isang batas na yun, ha? Yung mga kawatan, wag makulong. Yung mababang sentensya lang, halimbawa, pwede namang hindi nila gawin masyado yun. Yung iba lang. Naroon pa rin yung mga kawatan. Ikulong muna, linisin muna ang mga nanunungkulan sa bansa natin. Yun lang. Mga kapartner, bibigyan ko lang ang ating mga viewers ng kunting patungkol doon, review lang tungkol doon sa nangyari doon sa PI kasi dito talaga nagkumpisa at nagugat ang lahat mga kapartner. At isa ito ngayon, naalala ko lang, baka nga isa ito sa kanilang way para makarating sila doon sa kanilang goal. Ultimate goal talaga nila mga kapartner, baguhin talaga nilang konstitusyon para maupo talaga ang kanilang Panginoon. Ngayon mga kapartner, ganito yon. Yung nakaraang PI ni Tamba noon, bago nila ginawa yon mga kapartner, ay mayroon po silang kinalikot. Mayroon silang kinalikot doon na muntik ng makalusot mga kapartner. Dalawa ang kanilang, kasi bago pa itong PI na ito mga kapartner, noong I think 2012 or something, basta matagal-tagal ng panahon, mayroon nang nagsulong nitong PI mga kapartner. Ang ginawa nila dito sa PI na ito mga kapartner, nakuha na nila ang pirma. Kasi ilang percent lang yata yung pirma na kailangan eh. Di ba? Chacha yata yung sinasabi mo, partner, chacha. Hindi nga, ganito nga yung partner. Kasi itong PI nga, People's Initiative. Yung PI ni Tamba, naalala nyo, ang pangyayari na yon, pinapapirmahan yung mga tao, pero nung nakakuha na sila ng perma mga kapartner, at pinasa na nila ito sa Kongreso, hindi ito nakasulong kasi mayroon pa sila nakalimutan na dapat gawin. At yun ngayon, pagdating nito ni Tamba, itong 19 Congress ni Tamba nga, ginawan nila ito ng paraan mga kapartner. At muntik nila ito mailusot. Alam sa pamamagitan ng isang salita lang or yung nandoon sa pinipirmahan, halimbawa, nakuha na makuha na niya ng pirma ng mga tao, yung People's Initiative, halimbawa, 12% ng butante ng mga Pilipino, nakuha na nila. Yun ang requirement kasi. Plus mga kapartner, alinman sa Senado o sa Congress, pwede nang buksan yon. Mabuti na lang mga kapartner, nag-ingay itong si Tatay Digong kasi nandoon pala mga kapartner ang salitang or. Ganito yon. Or. Senate or House of Representative, pwede na nila galawin ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ngayon mga kapartner, kung hindi ito nakita ni Tatay Digong, hindi rin ito mapapansin ng mga senador. Kasi nung araw, ang mga senador, parang wala talaga mga partner eh. Wala masyadong kumikibo noon eh. Hindi nila napansin na mayroon palang nakasulat doon na kahit sino sa kanila, lusaw na ang Senado noon eh. Kung nagkataon mga kapartner, hindi nag-ingay si Tatay Digong, lumusot na sila.
ito rin ngayon ang aking kinatatakutan kasi baka humahanap lang itong mga ito ng maliit na paraan, maliit na butas para makalusot sila doon. Baka isa ito ngayon. Ha? Biruin niyo mga kapartner, or lang yun ha, or. Kasi ang atin kasing istruktura mga kapartner, dalawa yan. Lower house, upper house, yung Senado nga. Kahit pumasa na dito sa Kongreso sa lower house, kung hindi yan papasa doon sa upper house, sa Senado, hindi pa rin yan magiging batas, hindi yan magkakabesa. Ang problema, sa utak nitong gumawa nitong PI noon, pinagsama nila yan sa pamamagitan ng salitang or. Kumbaga, ibig sabihin, alinman sa dalawang ito ang mag-initiate, tapos ang ating konstitusyon mabubuksan na at mababago na. Ganyan mga kapartner ang aking nakikita dito. Huwag naman sana na ito talaga ang target nila. Please, ano lang ito, in disguise lang nila ito tungkol dito kay Soto mga kapartner. Ayaw ko kung sang-ayon kayo sa aking na nakikitang analysis tungkol dito mga kapartner. Sang-ayon na lang partner para mabilis.